Amen. Hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon, mga mahal, sa kanyang matamis na presensya, mga kapatid. At mga mahal, dumalangin muna tayo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Idalangin po ninyo yung balingkod, mga mahal. Ako'y gamitin ng ating mahal na Panginoon para sa ating pong lahat ng mga spiritual na pagpapala. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapuri-puri o Diyos ang iyong pangalan, mahal na Panginoon o Diyos, sa hapong ito. Sinasamba ka namin, pinapapurihan. Ikaw ang Diyos napakabuti, napakabait. Mahal na Panginoon, hallelujah. Minsan pa, narito balingkod, mahal na Panginoon, sa ganang akin wala akong magagawa, o Diyos, sa pangunat panalangin. Sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos, gabayan po niyo balingkod ang mabanal. Mahal na Panginoon, ikaw ang aking inaasahan, ikaw ang aking kailangan. Mahal na Panginoon, pagpalain mo kami lahat. Minsan pa, yun lang isang salita, mahal na Panginoon, nalisin mo hadlang, pag-aalinlangan, in the name of Jesus, hallelujah, sa aming kalagitnaan. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga puwan, mga minamahal ko. At purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko. Bago pong lahat, ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa hapong ito. And I give double honor, respect po sa ating beloved parents in the Lord. Wain mahal at sa teaching, anointed preaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating pinasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. At po'y nagbibigay paggalang din po at pagbati sa the whole Almeida family. At ganoon din po, mga mahal, sa ating minamahal na mga kapatiran, mga kapatid sa ating mga viewers, sa lahat po ng ating mga baguhan, mga bisita, sa hapong ito, mga mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Mga mahal, hinihiram ko po, mga kapatid, hihiramin ko po ang inyong ilang minuto, mga minamahal ko, na ating pong pag-aaral ng salita ng dakilang Diyos. At mga minamahal, tayo po ay magsama-sama dito po sa ating bahay-sangbahan upang ating pong pag-aralan, mga minamahal, ang banal na salita ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, Hebreo chapter 10, verse 25 hanggang 31, sabi ng Bible, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice of sin, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. He that despised Moses' law died without mercy, under 2 or 3 witnesses. Of how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified, an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. For we know him that hath said, vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord. And again, the Lord shall judge his people. Last verse. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Tagalog mo, mahal? Dito po sa Aklatang Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 25 hanggang 31. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamatay na walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya.
Sapagkat ang ating nakilala yaong nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, at muli uhukuman ng Panginoon ang kaniyang bayan. Last verse, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Amen. Dakilang Diyos ang magpala sa kanyang salita, mga minamahal. Talakayin po natin, mga kapatid. Ating talakayin, mga minamahal, ang Christian gathering. Christian gathering, mga minamahal, ibig sabihin, Kristiyanong pagtitipon. Pagtitipon ng mga Kristiyano. Amen. Praise God. Mga minamahal, sa huling verse na ating nabasa, mga kapatid, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Gusto ng dakilang Diyos, mga minamahal, pahalagahan natin yung ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat hindi biro, between life and death, heaven and hell, ang pinag-uusapan dito. Amen po ba? So ang pagpapabaya sa pagdalo, mga minamahal, pagpapakita po yan ng give up ka na. Ayoko na. Give up na ako. Yan ang ibig sabihin yan. Kapag tayo po'y nagpapabaya sa pagdalo, sa pagtitipon natin, mga mahal, give up ka na. Ang pagdalo po, mga kapatid, kung hindi pa natin nalalaman, ito po ay marami kang natutulungan. Sa pagdalo mo sa bahay-sambahan, mga minamahal ko, ito po ay encouragement sa mga Kristiyano. Hindi lang sa iyo, hindi lang sa akin. Ini-encourage mo ang mga mananampalataya na nakapaligid sa iyo. Nagkakatipon tayo, mga mahal, para i-share yung ating pananampalataya. Lahat magsabing amen. Nagkakatipon tayo para palakasin ang bawat isa kay Kristo, mga kapatid. Meron pong sinabi ang Bible, mga mahal, dito po sa verse 26. Sabi ng 26, for if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Kung titingnan natin itong sinabi ng Bible sa 26, sin willfully. Kung tayo ay nagpapatuloy sa kasalanan, sinasadyang kasalanan, by the way, mga mahal, ang topic dito, mga kapatid, ni St. Paul, pagdalo. Pero pagdating sa verse 31, nakakatakot na. Pagdating sa verse 31, same chapter, ang sabi ron, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Pero ang topic niya dyan, pagdalo. Lahat magsabing praise the Lord. So sa 26 tayo, mga mahal, sin willfully. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, sabi rito, there remaineth no more sacrifice for sin. Ibig sabihin nun, kapag tayo po ay nag-a-absent sa gawain ng mahal na Panginoon, nang sinasadya, patuloy na tinatanggihan natin ang dakilang Diyos. Kapag ang tao po ay sinasadya niyang patuloy na tinatanggihan ang dakilang Diyos, mga minamahal, tinatanggihan natin yung offer na kaligtasang libre ng mahal na Panginoon. Amen po ba? At ini-ignore natin yung leading ng Holy Spirit na tanging paraan para makarating sa trono ng dakilang Diyos yung ating mga panalangin. Hindi nyo alam yun, ano po? Akala natin, mga minamahal, okay lang. Hindi tayo dadalo. Pero hindi po natin alam, mga minamahal. Yung pagdalo kasi, leading yan ng Holy Spirit. Lahat magsabing amen. At pag tinanggihan natin ang pagdalo, mga minamahal, so tinatanggihan natin, nire-reject natin, mga kapatid ko, yung mga plano ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Ano hindi natin alam, yung Holy Spirit, yan po ang tanging paraan para makarating sa trono ng dakilang Diyos yung ating mga panalangin.
Amen? Wala pong ibang paraan or walang anumang sakripisyo na pwedeng tanggapin ng langit, kundi yung kahirapan po ng ating dakilang Diyos sa cross of Calvary. Amen po. Kaya kung sino man mangin mahal ang patuloy, willfully, intentionally, purposely, tinatanggihan yung pagdalo, mangin mahal, tinatanggihan natin yung kahirapan ng dakilang Diyos. At ito po, mga kapatid, pakinggan nyo, ito po, mangin mahal, ay pagyurak daw sa ating dakilang Diyos. Grabe yan. Kaya mga minamahal, kung napakinggan natin ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ang sabi niya, mangin mahal, ni minsan wala akong absent sa gawain ng mahal na Panginoon. For 50 years, mangin mahal, ng church natin, ni minsan walang absent ang ating beloved parents in the Lord, ang ating beloved children, mangin mahal, sa gawain ng mahal na Panginoon. Napakahalaga niyan. Say amen? Tingnan niyo, mangin mahal, Hebreo chapter 10 verse 29, basahin uli natin, beloved Brother Tani, ating beloved elder. Verse 29 lang po. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 29. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na naukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Amen. Gaano kayang higpit ng parusa? Pakinggan natin. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpapabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Inuulit ko, ang topic dito, may mahal, ni Saint Paul ay pagdalo. Amen. Bakit meron pang sinasabing pagyurak, pag-alipusta? May mahal, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Ganun po yun kadelikado pala. Kaya nung marinig ko sa ating beloved Honorable Pastor, sabi niya, may mahal, pag nag-absent kang sinasadya, ang impyerno naghintay sa'yo. Galing ako sa Trinitarian, in-person fellowship. Sabi ko, wala akong nabasang ganun sa Bible. Yung pala, dapat ang mga bersikulo, mga mahal, ina-analyze. Amen? Katulad ng sinabi ng ating beloved Honorable Pastor, ang bunga ng kasalanan ay karamdaman. Wala kang mababasa sa Bible. Pero nung makita ko yung Exodus 15:26, ang sabi ron, kung gaganapin ninyo ang aking palatuntunan, kung tutuparin ninyo ang aking mga utos, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, sapagkat ako ang nagpapagaling sa iyo. Baligtarin mo yon. Kung gagawa ka ng kasalanan, gagawa ka ng kalikuan, ibig sabihin, dadapo ang karamdaman sa iyo. So, tama ang ating beloved Honorable Pastor. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman. Amen. Ganon din, mga minamahal, sa pagdalo. Kung sinabi ng ating beloved parents in the Lord, minamahal, pag sinadya mong umabsent, naghintay ang impyerno sa iyo. Ito yon. Sa verse 10 ng chapter 10 verse 25 ng Hebreo, huwag nating kaligtaan ang pagtitipon-tipon ng mga banal. Lahat magsabing amen. Kung sinasadya natin ang pagkakasala, wala nang haing natitira pa, kundi kakilakilabot na apoy, paghihiganti, vengeance is mine. Amen? Sa pagdalo lahat yan. Amen po ba? So, ginawa ng dakilang Diyos, minamahal ko, na tayo po'y sasamba sa Kanya 3 times a week. Ang layunin po, mga kapatid, ay para ma-remind po tayong lahat sa ating pong ginagawa araw-araw. Para i-remind po tayo, mga mahal, para tayo po ay
maging aware, maging mahal. Amen. Para tayo magsikap, mga kapatid ko, mag-ingat. Kaya tayo pinapadalo ng ating dakilang Diyos. Para yung Word of God, maging mahal natin na papakinggan, yan po ang maglalayo sa atin sa paggawa ng kasalanan. Amen. Kaya being absent, maging mahal, ay isang bagay na ugali ito. Lahat magsabing praise the Lord. Maging mahal. Yung palang absent, mga kapatid, nag-absent tayo, mga kapatid ko, ito pala ay ating nakasanayan gawin, mga minamahal. Na ngayon ay gusto ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko, ating ituwid. Amen ba? Alam nyo, alam po ni Saint Paul, mga minamahal, yung, dun sa kanyang panahon, siya po kasi yung sumulat ng Hebreo. At yung Book of Hebreo, yun po yung Book of Warning. Kung babasahin mo yung buong Hebreo, mga minamahal, yun po yung Book of Warning, mga minamahal. So alam ni Saint Paul, na sa kanyang panahon, may mga taong ini-ignore nila yung pagkakataon na binigay ng dakilang Diyos, mga minamahal, na pagsamba. Mahilig silang mag-absent. Amen? Baka mamaya, mga samaan loob nyo sa akin, ho? Brother Nilo naman, pinapatamaan ako. Nagtatago na nga ako eh. Amen ba? Mga minamahal, sabi nga natin, beloved assistant pastor, dalil mo ay kalaykay, wag pala pagdating mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kabig ka ng kabig pag kalaykay. May mahal, akin yan. Mahal pa nun, akin yan, akin yan. Makakabuti sa akin yan. Yung pala naman, tinatapon mo lang. Amen po ba? Kaya mahigpit pong sinabi ni Saint Paul, mga mahal, huwag nating pababayaan. Amen. Huwag pabayaan. Yung araw ng pagsamba, isa po yung blessed day, mga kapatid. Yan po'y pinaka-piesta sa mga Kristiyano. Biro mo, sasambahin natin ang mahal na Panginoon kasama ng mga saints of God. Amen? Mga binanal ni Kristo ng mahal na Panginoon, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi ko lagi sa ating mga kasama, dakilang pribilehyo, mga mahal, yung kahit ikay tagapunas lamang ng bangko ng chapel. Bakit? Upuan yan ng mga saints of God. Upuan yan, mga minamahal, ng mga iniibig ng mahal na Panginoon na kanyang tinubos sa krus ng Kalbaryo. Buhay ang kapalit niyan. Amen po. Kaya dapat lahat po ng mananampalataya mahalaga sa atin. Amen? Pwede ba nating palakpakan ang ating dakilang Diyos, mga mahal? Huwag daw pabayaan ang pagkakatipon-tipon, ulitin ko yung 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. So mga kapatid, gusto ko maging prangka, mga minamahal. Kung sinasadya natin yung mag-absent, wala tayong interes sa gawain ng Diyos. Amen po? Kung sinasadya natin mag-absent, mga minamahal, makikita ng mga baguhan, ganyan lang pala dito. Walang pagpapahalaga. Tuloy, anong mangyari sa kanila? Hindi sila akit sa langit. Sino may kasalanan? Yung hindi nagpahalaga. Amen ba? Kasi tayong tinitingnan nila. Lahat magsabing praise the Lord. Pag hindi sila nalangit dahil sa atin, sigilin ng Diyos ang kanilang dugo sa ating kamay. Sabi ng Ezekiel, mga kapatid. Kaya sa Old Testament, mga minamahal, may pangyayari, gaano kahalaga po yung pagsamba sa mahal na Panginoon. Sa Old Testament, ang kabayaran po, kamatayang physical. Numbers chapter 15, verse 32 hanggang 36 po. Pakibasa. Dito po sa aklat ng mga bilang, kapitulo 15, versikulo 32 hanggang 36. At samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasa ilang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. At silang nakasumpong sa kaniya
na namumulot ng kahoy ay dinala siya kay Moises at kay Aaron at sa buong kapisanan. At kanilang inilagay siya sa bilangguan sapagkat hindi pa ipinahayag kung ano ang gagawin sa kaniya. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. At inilabas siya ng buong kapisanan sa kampamento at kanilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Sa panahon po ng Old Testament, mga kapatid, ginagalang nila yung Sabbath day. Pagdating ng Sabbath, mga minamahal, lahat sila sumasamba sa ating mahal na Panginoon. Nandun sila sa kanilang mga bahay. Wala ni magdala ng higaan, bawal. Ay mahal. Magpastol ng hayop, bawal. Merong nakita, mga kapatid, ni isang lalaki na mumulot daw ng patpat para panggatong niya pagkain sa pamilya. Araw ng Sabat. Hinuli siya, ikinulong muna, at nakipag-ugnay si Moses sa mahal na Panginoon. Anong dapat gawin sa taong ito na lumabag sa Sabat? Sabi ng mahal na Panginoon kay Moses, verse 25, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Babatuhin niyo siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. So mga kapatid, panahon ni Moses, kamatayang physical at ang buong pamilya niya ang kabayaran. Pero sa panahon po natin ngayon, ito po yung kabayaran. Balik natin sa 27 ng Hebreo chapter 10. Ang sabi ng talatang ito, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Impyerno na po, mga mahal, ang pinag-uusapan dito. Pagdalo lang ang issue. Naunawaan po ba? Laging, alam niyo, mga mahal, bakit kailangan natin dumalo ng dumalo? Kasi laging tinatry po ng dyablo na i-deceive po ang Kristiyano kapag siya po ay lumalapit sa Diyos. Palagi pong nagbibigay ang dyablo ng question sa iyo para mag-doubt ka sa salita ng Diyos. Minsan, mga minamahal, gagamitin yung ating mga kapitbahay. Minsan, gagamitin yung malalamig na Kristiyano. Pag sinabi ng malamig na Kristiyano, hindi naman tayo papaluin ng mahal na Panginoon pag nag-absent tayo. Napakamaunawain ng dakilang Diyos. Napakamahabagin niya. Punong-puno siya ng pagmamahal at pag-ibig. Kaya kahit mag-absent ka, unawain ka. Sino nagsabi? Kanina, mga minamahal, madaling araw. Kaya minsan, mga kapatid ko, kahit yung aking pamilya, kapag kaaraw po ng Sunday, kahit sa pamilya ko, hindi ako makangiti. Kasi pinapakiramdaman ko yung leading ng Holy Spirit. Mahal na Panginoon, ano po yung topic na ibibigay ko sa iyong mga anak? Sa Kanya ako nag-rely. Hindi sa sariling, wala naman tayong dunong. Amen po. Kaya binigay sa akin, mga mahal, yung kahalagahan ng pagdalo. Amen. Lahat po ng absent last Friday, magsabing praise the Lord. Kita nyo na. Amen. Minsan, mga minamahal, sabihin sa iyo, hindi, wag na. Kasi mag-pray ka lang, magsisi ka lang eh. Okay na yun. Minsan hindi ka naman siguro magkakasala kung hindi ka dadalo ngayon. Kasi lagi ka nang dumadalo eh. Yung iba naman, mga minamahal, pag narinig mo yung kapitbahay, totoo ba, gagaling talaga kayo dito dyan sa Jesus Miracle Crusade? Gumagaling ba talaga dyan? Totoo ba na pagpapalain ka kapag nagbigay ka? Say amen? Alam nyo, kapag napaniwala ka ng dyablo, mga mahal, a-absent ka na. Nadaya ka na ng kaaway. So ang problema, kapag lagi kang absent, binabago po ng dyablo yung Word of God sa iyong pangunawa. Dinadagdangan natin tuloy, mga mahal, yung Word of God. Wala naman sa Bible, mga kapatid, yung mag-absent ka, maunawain naman Diyos natin.
Wala naman sa Bible yan eh. Alam nyo, ang dahilan ng iba kaya laging absent? Nakikinig ba kayo? Ang dahilan ng iba kaya laging absent, Brad, ang layo ng bahay ko eh. Ang layo ng bahay ko, tsaka ang layo ng trabaho ko eh. Tsaka maraming pagod eh. Pag uwi ko, pagod na, kaya ang layo pa ng bahay sambahan. Alam nyo, ang totoo niyan, hindi ako naniniwalang malayo ang bahay natin. Ang totoo, ang layo ng puso mo sa Diyos. Tama? Ang totoo niyan, may mahal, hindi malayo ang bahay. Malayo po ang puso mo sa mahal na Panginoon. Kulang ang pag-ibig natin sa dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Yan mga inmahal ang totoo diyan. At saka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga inmahal, huwag tayong gagamit ng baka. Baka ano eh? Baka hindi naman. Baka. Baka means, baka pwede pang mag-excuse sa dakilang Diyos. Baka naman pwede sa dakilang Diyos yung 2 hours lang ang puri, 2 hours lang ang pagsamba. Pwede naman po. Bakit hindi? Pero walang presence ng mahal na Panginoon. Hindi ka nakaabot sa standard na itinuro ng ating beloved parents in the Lord. Kaya walang blessing. Amen po ba? Nakikinig po, mga minamahal. Kapag walang presensya ng mahal na Panginoon sa ating pagsamba, mga minamahal, walang proteksyon. Walang blessing. Kaya kanina hindi ko na tinapos yung lahat ng choir songs natin, mga minamahal. Bakit? Nandun na yung pinakahihintay natin. Yung pagbuhos ng presensya ng mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Mga minamahal. Patunay, tanda ng ating mga panalangin, ng ating mga pagsambat, pagpupuri sa Kanya, ay naging mabangong samyo sa ating mahal na Panginoon sa Kanyang trono ng biyaya. Purihin ang Kanyang dakilang pangalan, mga binamahal. Kaya pag kumikilos ang presensya ng mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan, wala nang pinakamaligayang tao kundi ang ibang lingkod, mga mahal. Ako na ang pinakamaligayang tao, mga mahal, dito sa mundo. Kapag nakita kong kumikilos ang matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Nariyan siya sa ating kalagitnaan, mga mahal. Tuwan-tuwa siya na nakatingin sa bawat siya sa atin, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayong mag-absent. Kapag lagi tayong nag-absent, mga mahal, yan po lagi ang tinitira ng dyablo. Pero yung mga laging present, tinitira man ng dyablo yan, mga mahal, pero nasasalag po nila. Dahil alam nila, mga mahal, yung isasagot nila sa dyablo, dahil sa narinig nilang word of God, mga mahal, sa kanilang pagdalo. Amen? Kaya mga kapatid, nalalapit na po ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Hindi na po datin dapat biruin ang kaligtasan. Huwag nating paglaruan, mga mahal, ang pagdalo at pagsamba. We are prone to sin, to commit mistakes, and doing wrong decision kapag tayo po ay laging absent. Yung mga desisyon natin, mga mahal, ang daming mali kapag lagi tayong absent. Bakit? Walang guidance ng Holy Spirit, mga mahal, sa ating mga desisyon. Kailan dumarating ang problema sa Kristiyano? Kapag absent tayo. Amen? Kung palagi tayong absent, mawawalan tayo ng pananampalataya. Kapag nakita ng dyablo palagi tayong absent, saka kanya lalapitan ng lalapitan ng lalapitan. Minsan gagamitin niya tao din. Sa pagdalo nyo ba dyan, yayaman ba kayo? Sa pagdalo nyo ba dyan, may pagpapala bang darating sa inyo? Kaya kapag lagi kang nasa trials, hindi mo alam, nililinis ka lang ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Akala mo, mga kapatid ko, totoo yung sinabi ng kapitbahay. Lagi kang mahirap, baga sinumpa na yata ako ng mahal na Panginoon. Yun ang nasa isip natin. Hindi mo alam, idinadaan ka lang sa pagsubok, nililinis ka ng mahal na Panginoon. Kapag nadawid mo yan, kapag natawid mo yung mga problema at pagsubok,
nandun sa dulo ang pagpapala niyan. Magsawa ka sa pagpapala. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Magsawa ka sa pagpapala, may mahal. Kapag na-overcome mo, may mahal ang lahat ng pagsubok na yan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, Revelation chapter 3, verse 2 and 3, may mahal. Basahin natin. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 2 hanggang 3. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit nang mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Alalahanin mo ang kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito pa rin mo, at magsisi ka, kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay pariyan akong gaya na magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon, pariyan ako sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Magpuyat ka, sabi ng mahal na Panginoon. Hindi naman ito literal na puyat. Watch ang tawag dito. Magbantay ka. Ibig sabihin, bantayan mo yung kaligtasan mo. Focus sa kaligtasan. Huwag mo nang pakialaman yung iba. Yung kaligtasan mo lang, mo'y mahal, ang tingnan mo. Sabi rito, magpuyat ka. Pagtibayin mo ang mga bagay na natitira. Na malapit nang mamatay. Ako po, nakakatakot to. Ibig sabihin, kung wala tayong nagagawa, mga minamahal, para sa mahal na Panginoon, baka ito na lang, mga minamahal, ang hinihintay ng dakilang Diyos. Yung lagi mong pagdalo. Amen ba? Praise the Lord. Kapag walang nakikitang magandang bunga ang dakilang Diyos, mga mahal, baka sakali ito na lang pagdalong pahalagahan mo, mga kapatid ko. Sabi rito, pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay. Sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano iyong tinanggap at narinig. At ito pa rin mo. Lahat tayo tinamaan dito. Lahat tayo, mga mahal, tinamaan dito. Amen po ba? At magsisi ka. Kahit kung hindi ka magpupuyat or hindi ka magbabantay sa iyong kaligtasan, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon maririyan ako sa iyo. Bantayan daw dapat, mga mahal, ang kaligtasan. Kaya ang dakilang Diyos malapit nang magbabalik. Amen? Malapit na siyang dumating para kunin tayong lahat. Magsabing praise the Lord, mga mahal. Ipagpray natin ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, panahon ng gawain. Amen? Kasi kapag dito mo naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, ibig sabihin, mga pagkukulang mo, pinatawad ng dakilang Diyos yan. Sa 1 John chapter 1, verse 7, mga mahal, yan nakasulat dyan, mga kapatid ko. Kung lumalakad tayo sa liwanag, katulad niyang nasa liwanag, meron tayong, we have fellowship one with another, sabi ng Bible. If we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ cleanses us. May mahal, from our sins. Pag meron daw tayong pagkakatipon at kumilos ang presensya ng mahal na Panginoon, yung kanya raw dugo ang siyang humuhugas sa atin. May mga pagkukulang ka, may mga pagkakasala ka, unguarded moment. Ayaw mong gawin, nagagawa mo, mga minamahal. Patatawarin daw ng dakilang Diyos yan. At yung oras na yan, perpekto ka sa harap ng Diyos. Ano sabi ng Ephesians 5:27? Perfect church, without blemish, spotless, will be brought to heaven. Ang church daw na walang dungis, walang kulubot, perpekto, siyang dadali ng Diyos sa langit. Ang sabi ng iba, mga minamahal, Brad, mahirap yan. Wala naman perpekto sa atin. Nasa lupa pa tayo. Yes po. Pero kung babasahin mo ang Bible, ganun kahalaga ang pagtitipon-tipon. Ganun kahalaga ang pagsamba, mga mahal. Bakit? Sapagkat kapag tayo nagtipon-tipon, nagkaisang akala, nagkaisang kaisipan, mga minamahal ko, at puso, sentro natin sa pagsamba sa dakilang Diyos. Mga minamahal, kikilo siya sa ating kalagitnaan. Ano man ang pagkukulang mo,
patatawarin ng mahal na Panginoon yan. Amen. Amen. Kaya sa mundo, mga minamahal, ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7, mga kapatid ko, ang diablo po ay gumagala yan, mga minamahal. Humahanap ng masisila yan. Mga kapatid, basahin natin sa Tagalog. Dito po sa aklatang 1 Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7, na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisanan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Amen. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Inyong ilagak sa kanya ang lahat. 8, verse 8, mga mahal tayo. 1 Peter chapter 5, verse 8, mga kapatid. Anong sabi ng Bible, mga mahal? Basahin natin. Dito po sa aklatang 1 Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Amen. Amen. Yan daw ang trabaho ng diablo, mga mahal. Gumagala siya, umiikot siya, mga kapatid. Humahanap siya ng tutoksohin niya. At isa po sa sandatam, mga minamahal ng diablo, para makalimutan mo yung kahalagahan ng pagdalo at pagsamba. Yung matiwasay na pamumuhay. Lilibangin ka ng kaaway sa trabaho mo. Lilibangin ka, mga minamahal, sa lakas ng kita ng negosyo mo, sa pag-aaral. Lahat magsabing, praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, pag tinanggap mo si Kristo ang mahal na Panginoon, palalayain ka niya. Say amen. Tunay kang magiging laya. Pero, kapag naglilingkod ka na sa mahal na Panginoon, at ibinubuhos mo yung oras mo sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral, sabihin ko po, hindi ka tunay na laya. Inalipin ka ng trabaho mo. Hindi mo alam yun. Inalipin ka ng negosyo. Sarap kumita ng malaki. Amen. Bata pa naman ako eh. Pag nagtapos na lang ako ng pag-aaral, bata pa naman ako, magnegosyo muna ako. Minsan mangangako pa eh. Mahal na Panginoon, itong aking kasipagan sa pagnegosyo sa iyo to. Bigay ko sa ito kalahati sa iyo, promise. Meron akong patotoo, mga mahal. Ito po yung lumang patotoo na. Kasi nung unang panahon, mga 1980s, mga kapatid, meron tayong kapatiran, yung pera nun natimbang pa. Isa siyang sister, membro ng adult choir. Dalawa yung kanyang anak. Dumating po yung May, month of May, matrikula na. Iniwan na siya ng asawa niya, ng babae. Sanlibutan pa yung asawa. Nanalangin siya. Sabi niya, mahal na Panginoon, hindi mo na ako dadalo. Magtinda muna ako. Kasi wala pong pang matrikula yung mga anak ko eh. Pagkatapos ko magkaipon, dadalo na ako. Nung panahon na yun, may mahal yung mga probinsya, usong-uso nun yung, pag may piyestahan, ilalagay mo lang yung lamesa mo, lagay mo ng paninda mo, yun na, kikita ka na. Wala pang permit nung araw. Yun ang kanyang ginawa. Kung saan may piyesta, bawal sa Kristiyano. Kung saan may piyesta, may mahal, pumupunta siya para lang kumita. Alam niyo mga kapatid, kumita siya ng 700 pesos. Matimbang pa ang pera nun. Tama na sa pagmatrikula. O titigil na ako. Kinagabihan, mga mahal, pagtulog niya, paggising niya sa umaga, nagkulap siya. Natumba siya, nakulap siya, nahilo siya, mga mahal. Paggising niya, nasa ospital na siya. Nakikinig po ba kayo? Pagkatapos ng gamutan, walang nakakaalam ng kanyang trabaho kahit sino. Pagkatapos ng gamutan, tinanong niya sa doktor, Dok, magkano po ang bill ko?
Sabi ng doktor, 700. See? Yung pinaghirapan niyang isang buwan, mga minamahal, 700. Sa isang iglap, nag-collab siya. Pagkatapos ng gamutan, walang alaman doktor. Sabi niya, inuulit ko lang. Kasi baka merong hindi nakapakinig. Sabi niya, Dok, uwi na po, uwi ka na. Okay ka na. Magkano po ang bill? Sabi ng doktor, 700. Ang lupit. Ni Kusing, hindi nagtira yung doktor. Para sa pinagpaguran niya. Ang laki ng lesson, hindi mo ba? Say amen. Iniwan ang pagdalo, mga mahal. Inuna ang trabaho, mga kapatid. Hindi niya alam, mga mahal, ang Diyos ang nagpaplano ng buhay mo. Ang dakilang Diyos, mabait na Diyos, mga mahal, ang may hawak ng bukas mo. Sabi ng pangako ng dakilang Diyos, my son, my daughter, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen. Sino bang Kristiyano mga mahalang namatay sa gutom? Wala. Kahit nung nagdaang pandemic, mga minamahal, kung kailan naging pandemic, mga kapatid, saka dumami yung pagpapala ng mga anak ng Diyos. Umamin kayo. May kapatiran, mga minamahal, may kakatok sa pintuan, mga kapatid. Ang dami ng ayuda sa bahay niya. May kumatok pa. Pagbukas, isang kabang bigas. Hinanap niya yung tao, walang makita mo yung mahal, may isang kabang bigas. Pagpapala ng mahal ng Panginoon. Kung kailang pandemic, saka dumami ang mga lupain, mga minamahal, na mga outreaches natin, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Saka tayo nagtatayo ng mga chapel, mga minamahal, panahon ng pandemic. Amen ba? Nasa kanyang provision. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Mahal. Alam niyo, babalik ang dakilang Diyos, mga kapatid ko, sa panahon na tiwasay, payapa ang paligid. Tingnan niyo. Nagaya ng pagdaramdam sa panganak ng babaeng nagdalang tao at sila'y hindi makatanan sa anumang paraan. Amen. Hallelujah. Pag sinabi ng mga tao, kapayapaan naman, katiwasayan. Pag sinabi ng mga tao, 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, kapayapaan ang paligid, katiwasayan. Sabi dito, kung maggagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Nagaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi makakatatanan sa anumang paraan, mga kapatid. Amen. Kaya dapat, mga mahal, habang dumadami yung pagpapala natin, lalo tayong nagiging mainit. Amen ba? Lagi tayong nagiging masigasig, mga mahal. Kaya sabi ng Luke 13:24, ito lang, Luke 13:24 lang tayo, mga mahal. Dito po sa Aklatang Lucas, Kapitulo 13, versikulo 24. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang nangagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Sigurado ng langit dito. Sigurado ang langit mo mahal. Sa Jesus Miracle Crusade. Amen? Mo mahal, grabe ang pagkilos ng dakilang Diyos dito. Samantala sabi rito, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang magsisikap na pumasok. Hindi mangyayari. Amen po? Kaya samantalahin natin, may mahal. Yung church na kumikilos ang presence ng mahal na Panginoon, may mga patotoo, may mahal. Yun ang dadali ng Diyos sa langit. Irarapture ng dakilang Diyos sa langit, may mahal. Amen? Ito na yun, wala nang iba. Say praise the Lord, mga kapatid ko. Pagbabalik ng dakilang Diyos bago tayo umawit, may mahal. Inihanda natin yung ating mga instrumentalist, ating pong mga singers. Pagbabalik ng dakilang Diyos, sabi ng Bible, walang nakakaalam.
tungkol sa oras, sa araw, sa buwan, may mahal, wala nakakaalam. Ang mahal na Panginoon lang, mga kapatid ko, ang nakakaalam. Amen? Praise the Lord. Kaya sabi ng Bible, magsipaghanda kayo. Sabi niya, sapagkat paririto ang mahal na Panginoon sa oras na hindi niyo iniisip. Matthew 24, verse 36 and 44 yan, may mahal. Hallelujah. So mga kapatid ko, napakahalaga ng pananampalataya. Mga minamahal, ang pananampalataya, sabi ng Romans 10:17, nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Kahit 10 years ka na sa mahal na Panginoon, 15 years ka na, 20 years ka na sa mahal na Panginoon, may mahal. Pag nag-absent ka, mga kapatid, hindi ka na dumalo. Ilang linggo, may mahal, ilang buwan. Nakawi ng jablo ang faith mo. Kahit 20 years ka na, may mahal, sa paglilingkod. Kapag hindi ka na dumadalo, babalik na yung sakit, babalik na yung problema, babalik na mga mahal yung kabalisahan, yung magulong buhay, babalik. Kaya mga minamahal, lahat ang pinagpala dito, magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Para hindi na babalik mga mahal, yung mga worst na buhay. Amen? Hallelujah. Kaya lagi tayo sa church. Kasi sabi ron sa napag-aralan natin, ang diablo raw ay gumagala siya. Mga mahal, humahanap ng masisila niya mga kapatid sa labas ng church. Kaya dito lang tayo safety. Kaya 3 times a week, mga mahal, daluhan natin. Amen? Para sa iyong kabutihan yan. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga mahal. Hallelujah. Kaya tayo nandito, sumasamba, nagkakaisa, mga mahal, sama-sama, para ibigay natin sa dakilang Diyos ang lahat ng kaluwalhatian. Purihin natin sa araw na ito, mga mahal, tumayo tayong lahat, mga kapatid. All the heaven, may mahal. Awitin natin. Yes, Lord. Itaas natin ang pangalan ng mahal na Panginoon sa hapong ito, may mahal, sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Yes, God, hallelujah. Let your face shine on us, and the world will know you live. Oh, the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Minsan pa po, tayong lahat
will sing hallelujah to you, our King. May mahal, purihin ang dakilang Diyos. Napakaganda ng awitin. Mararamdaman mo presensya ng mahal na Panginoon. Maaari po ba? Itaas nating lahat ng ating mga kamay. Pwede po bang itaas ng lahat ng mga saints of God ang ating mga kamay habang inaawit natin ito? Bago tayo magtapos, may mahal. Mula sa puso, may mahal, awitan natin habang nakataas ang kamay. Bukas ang puso natin, may mahal. Sambahin natin ang dakilang Diyos ang kagandahan ng kanyang kabanalan. Hallelujah! Hallelujah! Oh, the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Oh, the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Minsan pa. Oh, the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Oh, hallelujah, hallelujah. Shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah to you, our King. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, dakilang Diyos, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Tayo po yung manalangin, patuloy po tayo magsusumamo sa ating pinakamahal, Panginoon. Ang ating napag-aralan, tayo po tinuturuan ng ating dakilang Diyos upang maging karapat-dapat, handa sa buhay na walang hanggan. Kaya minsan pa ating pasalamatan natin dakilang Diyos na tayo po, hallelujah, ay pinalalahanan, na tayo bigyan nating halaga ang pagtitipon sa ating pananambahan. Ano ang layunin? Upang tayo po'y handa ng ating dakilang Diyos. Upang tayo po'y hugasan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ano ang sabi? 1 John 1:7. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Humingi po tayo ng tulong sa ating dakilang Diyos. Natulungan po tayo sa ating pamumuhay. Na ibigyan po na tayo po'y tulungan ng ating dakilang Diyos upang tayo po'y makadalo regular sa banal na gawain ng ating pinakamahal. Hindi po pagawa sa ating dakilang Diyos po ito kung hindi po natin, hallelujah, hindi magawa ng tao. Ibig sabihin, kaya po ito natin gawin pag tayo po'y samahan ng ating dakilang Diyos. Humingi po tayo ng tulong sa ating pinakamahal na Panginoon, sa ating pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay tumutulong. Upo aming pinakamahal Peso Kristo, Diyos Ama na sa langit, sa pangalan mo po, mahal na Panginoon, at sa mga panalangin ng aming mahal galang Pastor Luis Dalmida, dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat sa mga pangaralan na nagmumula sa iyo. Upo, dakilang Diyos, ayaw po namin nabuhay makasalanan. Tulungan niyo po kami na kami lubusang makasunod sa iyo. Bigyan niyo po kayong puso mong pagmahal, lalo na po sa araw ng iyong panambahan o sa oras ng iyong panambahan, O God, na kami po, hallelujah, yung dalhin sa banal gawain. Bigyan niyo po kami pananabik na puso, makadalo palagi sa banal gawain, dakilang Diyos. Saan niyo po kami nasumpungan sa iyong mga pagkukulang, sa iyong mga pagkakamali, sa iyong mga pagkakasala, at yun nga po, hallelujah, minsan na rin ang katamaran sa pagdalo sa banal gawain. Dakilang Diyos, humingi po kami ng kapatawaran, patawad, mahal na Panginoon, hallelujah. Ikaw ang Diyos na mahabagin. Tulungan niyo ang bawat isa amin, mahal na Panginoon. Bigyan niyo kayong puso't kaisipan, mapagmahal sa iba na kalooban. Tulungan niyo po kami, ito po ay masamot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus
Lahat magsabing amen. At ating pong sawatain ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway ng ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Sabi na ating nabasa po kanina, hallelujah. Sa panalangin po natin, Pastor, tayo po yung masa, walang imposible sa ating pinakamahal na Pinoon. Opo aming dakilang Diyos, narito po kami sa iyong mga pangailangan sa iyo. Ang bawat isa amin, O God, meron po kami yung pangailangan. Yun at yung pagpalang kamay at sa panalangin po na aming mahal galang Pastor Wildy Sadal, mida aming pinapalayas, aming sinasawanta, ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, di mo niyo makaramdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, problema, kahirapan, panglupaypay, panlalamig, demons, cast out in the mighty name of Jesus. Katamaran sa pagdalo, cast out in the mighty name of Jesus. Kahirapan, problema, panglupaypay, cast out in Jesus' name. All vices began, all problems is over right now sa pangalan ni Jesus. Wind, glory, carnality, cast out in Jesus' name. Lahat ng karamdaman, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Be blessed and be healed in the mighty name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Pinoon. At patuloy po natin, papurihan pasalamatan natin na kailan Diyos. Tulad na hallelujah. Magbunyi, dahil tayo po ay totoong anak ng ating pinakamahal na Pinoon. Sumigaw po tayong hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, hallelujah. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Pinoon. God bless you po. Hallelujah. Sa salita ng ating pinakamahal na Pinoon. Patuloy umaten, tulad na sabi natin, Bible Pastor, na tayo po'y magsusumikap, makaten palagi sa banal na panambahan. Amen. Praise the Lord. We love you in the Lord, but there is Jesus loves you more. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga announcement at sa ating special